isang agwador o tagaigib ng tubig sa kanilang pook. Hindi na bago sa kanya ang pangungutya at tsismisan dahil sa kulay ng kanyang balat. Ang itim mo, Impen! Kapatid mo ba talaga si Kano? Sino ba talagang tatay nito, pre? Eh di sino pa? Eh di si Dikyam! Impen Negro! Negro! Alam niyo po, gusto ko nila magkakapatid. Eh, Diyos ko, pambihira naman kasi yung nanay niyan. Iba-ibang anak sa iba-ibang asawa. Kaya nga, siguro, negro yung tatay nito sa pag-iintay. Kulay-uling kayo! Tuwing umagang mananaog siya upang umigib, pinagpapaalahanan siya ng ina. Baka makikipag-away ka na naman, Impen. Hindi ho! Hindi ho. Bayaan mo na nga sila. Kung papansin mo sila, lagi kang mababasag ulo. Dumaan ka kay Taba. Mamaya pag uwi mo. Wala nang gatas si Boy. Ito ang pambili. Nariyan sa kahan ng kamiseta mo. Hindi maiwasan ni Impen na ipagkumpara ang kulay ng kanyang balat sa kulay ng kanyang mga kapatid. Siya lang kasi ang tanging maitim o negro sa pamilya. Kung minsan ay mapapako ang kanyang tingin kay Kano. Tunay nga namang maputi si Kano, gayon din si Diding. Mamaya baka muwi ka na namang basag ang muka. Yan lang isuot mo. Sigor, Impen, wag mo nang papansinin. Kahit na inaantok pa, ay kinakailangan ng lumakad ni Impen. Tatanghaliin na naman bago siya makasahod at naroon na naman marahil si Ugor. Kahit siya ang nauna, ay lagi siyang inuunahan ni Ugor sa pagsahod. Anong oras na naman ako makakauwi nito? Kasalukuyan siyang nagtitiis sa init nang marinig niya ang sigang si Ugor. Sumilong ka, Impen! Baka ka pumuti! Hindi na lang niya ito pinansin at inalala ang bilin ng ina. Sigor, Impen, wag mo nang papansinin. Negro! Sumilong ka sabi! Baka masunog ka! Impen Negro! Habang umiisod ang pila ng balde, naramdaman niyang lalong umiinit ang sikat ng araw. Sa tindi ng init na nararamdaman, ay hinipan-hipan niya ang manipis na dibdib. Di natagalan, isinawak niya ang kamay sa nalalabing tubig sa balde at dinampi ang tubig sa mukha. Negro! Huwag ka na magbibilad! Doon ka sa lamig! Sa wakas, umalis na si Ugor. Na sana siya bumalik. Natuwa si Impen habang pinagmamasdan ang pagkapuno ng sinundang balde. Ngunit pagkaalis ng hinihintay ng balde, may mabigat na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Muna ako, Negro. Ako muna. Pagdarating mo palang, Ugor. Kanina pa ako rito eh. Ako na muna sabi eh. Lumaya ng alam ako. Ano ba binubulong mo?
Ogar! Sa puot ni Impen ay sinunggaban niya si Ugor at pinagsusuntok. Hindi naman nagpatalo si Ugor sa pakikipagbasag ulo. Nagpatuloy ang kanilang rambulan hanggang sa napasuko ni Impen si Ugor. Nakadama ng luwalhati si Impen. Tila siya ay isang mandirigmang sugatan, ngunit matatag na nakatindig sa pinagwagihang larangan. Sino pa? Eh di si Dikyam. Gago, pre.